Tayo po ay pumunta sa Genesis chapter 1. What does it mean that man was made in the image of God? Genesis 1:26 tells us, "And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." And in Genesis 1:27, the next verse, "So God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them." Atin pong tingnan, maikli lamang, kung ano ba ang ibig sabihin nung we were made in the image of God. Ang isa pang pagpapaliwanag, makita natin dito, no? Una, sabi ng Panginoon, tayo ating lalangin ang tao ayon sa ating wangis. At ang sabi rito ay sila ay mayroong kapamahalaan. So, ang sinasabi rito, our image is the Trinity, the image of God. And of course, we know na ang ating Panginoon, when He became a man, it's not very different na He can become in the image of God. At sabi ay He was made flesh and dwelt among us. So, nung ito ay dinikri ng Panginoon, that He will make man in His image. God created man in His own image, in the image of God, and he was created male and female. So anong naging effect nito? Ang naging effect nito is in Genesis 9:6, makita natin, "Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made He man." So iniingatan ng Panginoon, kaya ang parusa sa murder ay capital punishment, sapagkat when you attack a human being, kahit yan whether yan ay saved or unsaved, ang epekto niyan is you are attacking the image of God. It's like you are in rebellion with God. At yan ay nararamdaman kahit na ng isang tao na walang Diyos. Kahit na halang ang kaluluwa, ay nararamdaman niya na meron siyang pinatay na tao at may epekto sa kanya yun. Hindi pwedeng sabihin na walang nangyayari sa kanya. No? Nararamdaman niya yun na mali. Kahit yung mga cannibals, nararamdaman, alam nila, nasa puso nila, it's written in their hearts that it is wrong. Kaya lang, yun ang kultura. So, this is something that is built in sa tao. Kaya merong death penalty at naniniwala po tayo sa death penalty. Hindi tayo against kung ibabalik ang death penalty sa Pilipinas. Isa sa mga susuportahan natin yan. Ano? Of course, mahirap ang justice system. Minsan, merong mali na death penalty pero hindi naman siyang may kasalanan. But dahil malakas yung kalaban, death penalty tuloy. Or mahina yung defense, death penalty tuloy. Alam natin po yun. Ano? Kaya, of course, we also want a good justice system together with the capital punishment. Pero kung pag-uusapan ay pabor ba ang church sa capital punishment, pabor ang Panginoon sa capital punishment, therefore pabor dapat ang church. And that is because man is made in the image of God. Yun po ang pinakamatinding dahilan kung bakit tayo pumapayag sa ganyan.
Now, what are the things imparted to us that are part of the being when we were created in the image of God? Una, self-awareness. No, yan yung hindi magiging totoo sa AI. No, yung self-aware. Pwede lang niyang i-assume. At alam niyo naman na yung the beast, siya yung Antichrist. Totoong tao yun. Tao yun, hindi yun anghel, hindi yun si Satanas. Iba pa yung si Satanas. Actually, in the tribulation period, there is a evil trinity. Sino yun? The Antichrist, the false prophet, and Satan himself. Yun yung the evil trinity. Pero dun sa evil trinity, yung Antikristo na isang tao at yung false prophet na isang tao acting as the Holy Spirit, yung Antikristo ay gumawa ng image. At tawag doon na image of the beast. And he made the image of the beast to talk. And to think. And to be self-aware. And to pronounce things. Kaya yan po yung kumbaga, ng ibang mga Kristiyano, yung ibang mga churches, ayaw nila sa AI. Kasi, papunta na yan sa beast. No? Kaya lang, hindi pa naman yung beast yan eh. Hindi pa naman yan yung ano eh. Sabi ron, there is a decree to worship the image of the beast. So, do you worship the image of the beast by engaging in computers? Hindi naman. Diba? Nagbabaw ba tayo sa computer? Minsan lang, yung sa cellphone, masyado tayong matagal. No? Tapos, napapatango tayo kasi pagka inaanto ka na, ganun ka. Worship mo na yung cellphone. So, ingat. Pero, hindi pag-worship yun. Kaya nga, may mga pastor, si Pastor Chito, tsaka si John MacArthur, pareho sila ng position that you can take the mark of the beast and still be saved. No? Ako, hindi ko pa matanggap yun eh. No? Kasi, dalawa po ang component doon sa pagtatak ng mark of the beast. Number one is, may conjunction doon na letter end, na word na end. He that took the mark of the beast and worship the beast. So kung na-take mo yung mark of the beast, di ka naman nag-worship kasi gusto mo lang makabili. Gusto mo lang kumain. Wala na, hindi ka na pwede. So magpamarka ka para makakain ka, makasweldo ka, magkapera ka, makagalaw ka sa society. Tapos, hindi ka naman worship. Pagka napunta na sa, worship time na, lahat ng may mark, punta kayo dito. Hindi ka susunod. So, yun ang siguro ang distinction nila. Pero ako, yung mark of the beast, mahirap yun. No? Markado ka na nun eh. So, I don't think that we should take the mark. If ever, na totoo yung post-trib, no? Of course, we believe that before that happens, God will take us out from this earth. No? God will take us out and make a 7-year tribulation period while we are in a 7-year judgment seat of Christ. Yun po ang doctrine natin. No? Kaya hindi tayo kasali ron sa mark of the beast. So, ibilin nyo na lang doon sa mga kamag-anak nyo na baka masave pa sa tribulation, maiwan. Wag kang kahit anong mangyari. Doon ka na lang sa natin, sa farm natin, sa Batangas, o sa Katanawan. Doon. Punta ka doon. Pag wala na kami, inyo na yun. Di ba? Wala na tayo eh. Inyo na yun. Doon na kayo. Tapos, magtanim kayo doon. Eat kamote. Eat cassava. Mangisda kayo. Pero wag na kayong bumili sa 7-Eleven. Yan. Wag na kayong mag-Gcash.
Yan. So wala nang church nun eh. Kung may church pa nun, false church na yun. No? Mga may iwan. Okay? So, we know that this artificial intelligence will sooner or later be parang self-aware. Pero that is kunyari lang or parang lang. Artificial nga eh. Pero ang Panginoon, nung binigyan tayo ng awareness na ikaw ay isang kaluluwa, isang persona, totoo yun. Ba? Minsan nga, iniisip ng yung iba, yung mga hindi saved, ang iniisip nila, the world exists for them. The world circles around them. No? Yun ang mga sobrang self-aware, self-conscious. No? Pagpupunta sa isang lugar, hindi mo na pwedeng magpakita hanggat hindi ayos na ayos. Ganyan. Ayos lahat ng buhok, walang nakatayong ganun. Ayos na ayos. Masyadong self-conscious. No? Tapos pagka nagkamali siya ng konti, pasensya na ho kayo kasi hindi ako masyado nakapag-prepare at saka explain. No? Ayaw niya mapupulaan siya. No? Siyempre, maganda naman yung maayos yung natin, tsura natin, at maayos yung ating mabango tayo, hindi tayo mabaho. Tapos lahat, no? Pero merong sometimes we overdo yung self-consciousness natin. Kaya kayo na mag-judge. No, hindi na natin lalagyan na, pag ganito, self-conscious ka. Pagka sumobra yung lipstick mo ng sobrang pula, self-conscious na yan. Kailangan mild lang. Kailangan yung medyo grayish. So, hindi, wala tayong ganon. No? We have liberty in Christ. But, you have to not overdo. But that is part of our image of God. Na ikaw ay talagang alam mong isa kang tao, isang persona, isang buhay na nilalang na merong tungkol sa iyong sarili. Self-preservation. Dahil ang sabi ng Panginoon, I am the Lord. That's my name. My glory I will not give to another. So, yan, self-consciousness yan. So, ipinasa niya sa atin yan na meron din tayo niyan. No? Having self-esteem. Promoting yourself. Ang Panginoon ay may self-promotion. Diba? Pinopromote niya yung glory niya. Pinopromote niya yung kanyang pangalan. Tinataas niya yung kanyang pangalan. For my name's sake. Makikita niya sa Bible, yung word na I will do is, I am doing this. Di ba? Kay Hezekiah, yung preaching natin. I am doing this for my name's sake. To protect my name. Tayo, meron din ganon. Di ba? Sabi nga ni Solomon, a good name is better than precious stones, than wealth. I would rather have a good name. Dami mong sira naman pangalan mo. Yun. So, ang Panginoon, pinoproteksyon na niya yung pangalan niya. That is passed on to us. And yung self-preservation natin, no? Kaya tayo ay ayaw natin, siyempre, basta na lang mamatay. Na hindi man lang tayo lumaban. Halimbawa, if there is a criminal who will attack us, hindi ka na lang basta, sige, patay mo na ako. Medyo na yun, no? Pagka may gano'n na yung consciousness mo, sige, gusto ko na mamatay Tagal mo. Barili mo na. Sige na. Thank you. Wala tayong gano'n. You are at your wit's end. Kumbaga, wala nang meaning yung buhay. Siguro, iniwan ka ng pamilya mo.
Tapos wala ka ng trabaho, sa kalsada ka na nakatira. Baka ganon. Minsan ganon ang sa isip ng tao. Gusto ko nang mamatay. Yan, yung mga sawi, gusto nang mamatay. So, yun po ay binigay sa atin ng Panginoon. Self-preservation, self-promotion, self-awareness. So, that's one. Another is mental ability. The ability to analyze situation. Meron tayong will. God has a will, and we have a will. God has a volition, meron siyang choice. Meron din tayong choice. Okay? Meron siyang evaluation. Pinapakita niya sa atin. Sabi niya, let us go down and see. Nung yung mga tao ay nagkaroon ng they are of one language at nagbe-build na sila ng Tower of Babel, sabi, let us go down and see. Oh, di ba? Ini-evaluate yung tao. Although alam na niya because of his infinite mind. Pero meron pa rin siyang self-evaluation na pupunta pa sa lupa. No? Pupunta siya kay Lot. I will go down. I will visit Sodom and Gomorrah and see the people. No? Kung merong 50 righteous, then hindi ko, di ba? Evaluation yun . Oh. So yan ay binigay sa atin din ng Panginoon yung ganyang klaseng karakteristik yung kakayanan. Yan ay parte ng image of God na binigay sa atin. Ang aso, hindi nag-a-analyze yan. Meron ba kayong asong nag-a-analyze? No? O pusa? No? Tingnan mo, ang talino. Kunyari lang, misa akala lang natin na ina-analyze ka ng aso, gano'n. Ba? Sina-size up ka, kaya ko bang kagatin to? Gagantihan kaya ako nito? Walang ano yun. Walang kaluluwa yun . No? Instincts lang meron yun. Mukha lang meron. Mukha lang meron siyang mga ganon. Pero sa atin, meron talaga. Meron tayong volition, meron tayong choice, evaluation, meron tayong systematic approach. That's part of the image of God. No? Merong order. Ang gusto natin ay may order at hindi confusion. God is a God of order and not a God of confusion. Diba? So tayo ay bilang mga tao na ginawa sa imahe ng Diyos, meron din tayong desire to have order and not confusion. Although, mas madali na pagkatamad ka, hihiga ka na lang. No? Tapon mo yung damit mo dyan, sapatos mo dyan, medyas mo dyan, higa ka na. Walang order. Minsan, mga lalaki may tendency ganyan. No? Yung babae, yung taga-pick up, taga-ayos. No? Pagkakain, iwan mo na lang. Yung babae, hindi niya matiis na hindi huhugasan yung plato at kahit na pagod na rin siya. No? Nature nila yun, hindi nila matiis. Na tayo, mga lalaki minsan, kaya nilang magsuot ng damit na 7 araw na, hindi nilalabhan. Yung brief, 3 araw na. No? Yung mga babae, hindi matiis. Magpalit ka naman. Hindi na kita matabihan. Okay? So, gano'n . Iba-iba tayo . Kaya nga, male and female created he them. Ipagkakaiba, no? Pero, ang Panginoon is a God of order, system, and analysis and evaluation. That is part of God's image na binigay sa atin. Pangatlo, binigay niya tayo ng emotions. Diba? The ability to love. Galing sa Panginoon yan. Because God is a God of love. Oh, so,
Because He can love, He imparted to us when He created us. We can also love. Diba? So, balik tayo sa hayop. Yung mga kanina sinabi sa akin, nagkasakit yung kapatid ni Brother Tony. Kinagat ng pusa. Akala niya kasi, love siya ng pusa. So, lumapit sa daliri niya yung pusa. Oh, tapos kinagat na. Ayun. Kana? 6,000? 6,000 na. Bakuna. Yung, no? Sipin mo yun. Akala mo kasi mahal ka ng pusa. Anong klaseng pusa yun? Persian. No? Oh. So, walang pagmamahal ang pusa. No? Kaya lagi kang cautious dyan. Yung isa nating member sa Taguig, no? Nilalaro niya yung aso niya, kinagat siya dito. Kaya mga 1 linggo siya may tape dito. Di ba? Pinapakain niya yun. Oh. So, sabi niyo, kilala ko kung sino yun. Huwag niyo nang kilalanin. Illustration lang yun na hindi tayo mahal ng aso at ng pusa. Ang tao marunong talagang tunay na pagmamahal. Pero marunong din tayo ng fake na pagmamahal. Kaya nga may unfeigned love, unfeigned faith. Unfeigned means hindi fake, no? Yung pagmamahal. So binigyan tayo niyan. Ang Panginoon, pag nagmahal, totoo. Yun. So we have that emotion. We have the emotion of pleasure. Sabi niya, my soul, if any man will not obey my commandments, my soul shall not have pleasure in him. So, ang Panginoon ay merong pleasure. Meron siyang nagugustuhan sa atin pag sinusunod natin. No? If we keep His commandments, the Father will love us. Di ba? At tayo ay makakatanggap siyempre ng favors from our Father. So, ganun din tayo. Meron din tayong emotions of love and pleasure, displeasure, joy, repentance, sadness, sorrow. Lahat yan meron ng Panginoon. But, of course, when we attribute something to God, lalo na yung mga feelings na yan, it is something which is multifaceted and infinitely more glorious than us. Yung nailagay lang niya sa atin is something that kaya natin as a human being. Pero pag hindi natin pwedeng ikumpara ang Panginoong Diyos na exactly kung ano yung nararamdaman ng tao, yun ang nararamdaman niya. Mas mataas at mas malakas at mas infinitely glorious ang talagang nature ng Panginoon. So we have also, number 4 is in-impart din sa atin the desire, the ability to be perfect. Sabi ng Bible, be ye perfect, for even as your heavenly Father is perfect. Be ye holy, even as your Father is holy. So, kung may command na be ye holy, be ye perfect, that means you have the ability to have that kind of status. The status of perfection. And some theologians interpret that as being matured and seeking God. When you seek God, you are matured. And that is the status of being perfect. Because you cannot be as perfect as God. No one can be perfect as God. Pero ba't tayo ini-encourage na maging perfect? Anong ibig sabihin nun? You are perfectly in seeking God. You are perfectly in sync with God. Lagi mo siyang hinahanap. Bagsak ka, hanap mo ang Panginoon. Like David. Sabi, he was perfect. Noah was perfect. Bakit siya tinawag na perfect? Dahil nung dumating yung word of the Lord sa kanya, sinunod niya. Tapos di niya tinigilan hanggang mapunta siya doon sa dulo ng buhay niya. So that's perfection. So may mali din si Noah, di ba? Uminom siya
na naglasing siya, tapos yan tuloy nangyari. No? Pero, tinawag siyang perfect because of his relationship with God. And, of course, Noah, he was perfect because Noah found grace in the eyes of the Lord. So, when we are a beneficiary of grace, we are perfect in the sight of God. Ganon din yung holiness and righteousness. Merong imparted righteousness, imparted holiness, pero meron ding practical righteousness and practical holiness. So, kailangan alam po natin yung magkakaiba ng dalawang yun. Na tayo bilang mga santo, bilang mga ligtas, meron na tayong righteousness in Christ na hindi natin pinagtrabahuhan. Pero after that salvation, dapat meron tayong walking with God, practical righteousness. And that is an ability given to us by God because we are created in His image. Adam, before the fall, was able to be righteous. No? Kahit wala pa siyang salvation, wala pa siyang Holy Spirit. Nung ginawa siya ng Panginoon, before the fall, he was able to be righteous, walking with God, fellowshipping with God. So, ganun talaga ang being made in the image of God. Kaya lang he fell, and so now, we need salvation, we need redemption, we need Holy Spirit to be restored into fellowship and again walk with God. Physically speaking, man before sin is made like God. In what sense? God sits on a throne and man can sit on a throne. Sabihin, the desire to have power, the desire to have superiority, talagang nakaupo ka at tinitingala ka ng mga tao. Binigay ng Panginoon yan sa atin. We can, the ability to hear. Ang Panginoon ay nakikinig. Tayo rin ay nakikinig at naiintindihan natin yung napapakinggan natin, yung nakikita natin, at yung naaamoy natin. Merong mga verses na nagsabi, ang Panginoon ay He smell a sweet savor whenever there is a sacrifice. So, and that is in an infinite higher sense. Tayo, nakakaamoy. So that is a part of God's gift to us when we were made in His image. So those are just things that marami pa, no, na ability na binigay sa atin because we were made in the image of God. Pero because man fell, because man is a sinner, man is depraved, man wants to create God in his own image. Yun naman ang problema ng tao. Pag tayo nagwi-witness, pag tayo ay nakaka-encounter ng mga ibang pananampalataya, mapapansin natin that ang mga tao ay namimili ng Diyos na gusto nila, hindi yung ayon sa Biblia. Kundi sasabihin nila, hindi yan ang gusto kong Diyos. Yung gusto kong Diyos yung mabait, hindi nagagalit. So they have their own God in their own imagination. Even Christ, nag-iimbento sila ng Kristo nila. Yung Islam, pinakamalaking example. They invented God according to their own imagination. And they invented Jesus Christ according to their own imagination. And that is in Romans 1:23, when the Bible says, man changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. So, yan po ay sakit ng tao. Imbis na sumamba sa tunay na Diyos, gagawa siya ng sarili niyang Diyos. Or,
Hahanap siya ng isang bagay na i-declare niya, ikaw ang aking Diyos. Ganon. Tapos, itataas niya yon, gagawa siya ng imahe nun. Yan po, sakit ng tao. Hindi siya kontento na ang Diyos ay gumawa ng tao sa imahe niya, kundi ang gusto ng tao, gumawa ng Diyos sa imahe niya. Iyon ang ating problema. Ano? And lastly, the true and perfect image of God was manifested on earth by the man Christ Jesus. Kung gusto natin malaman kung ano ang magkaroon ng relasyon sa Diyos, malaman paano ba talaga maintindihan ng Diyos perfectly, we just have to go to the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. The image of God, ang Panginoong Diyos, ang invisible God, the Father, meron ding imahen, pero hindi estatwa. The image of God is Jesus Christ. Because ang sabi pa rin sa Colossians 1:15, Jesus is the image of the invisible God. See? So kung maghahanap tayo, gusto nating sumamba sa image of the invisible God, worship Jesus Christ. Because anyone who has seen Jesus has seen the Father. Hindi natin kailangan hanapin pa. No? So sa ngayon, hindi natin makita rin ang Panginoong Hesus. Nakikita lang natin siya as He described in the Word, in the Scriptures. Kaya doon tayo pupunta sa Scriptures to know God and to see and to hear Jesus Christ. Dito tayo pupunta sa salita ng Diyos. And we can have a good image, description of the Lord Jesus Christ, who is the image of the invisible God. Yan po ang ating mensahe ngayon. Tayo po'y manalangin.